So, it is our prayer na ang bawat isa, lalo na sa ganitong mga kapanahunan, alam nyo, yung bang alam natin na taon-taon merong bagyo na dumarating sa Pilipinas. Pero parang maraming tao hindi alam. Kaya makikita mo na marami ang nag-aantay ng tulong na manggagaling daw sa ibang bansa. Sabi ko, I believe it's high time na magbago ang ating mga pananaw, magbago ang ating mga pag-iisip. Hindi yung nakaantabay tayo, ano ang gagawin ng ibang bansa para sa atin, kundi dapat tayo ang nakaantabay, ano ang dapat natin gawin para sa ating bansa. Maaring hindi natin magagawa sa ibang tao, but the thing is, unang-una na dapat mabago, walang iba kundi yung ating pananaw. So ikinukumpara nila ng sinasabi nila is nung panahon ng Yolanda. Oo nga, nung panahon ng Yolanda. Kung ating babalikan sa ating kapanahonan ngayon, mula sa panahon ng Yolanda, November din nang mangyari yon. Pero hindi tayo natuto. Hindi natuto ang Pinoy. Hindi natuto ang mga Pilipino. At taon-taon na lang na tuwing may kalamidad, umaasa tayo sa tulong ng ibang bansa. I believe it's high time na magkaroon ng ibang pananaw ang mga Pilipino, na ang maging pananaw, ano naman ang gagawin para sa ibang bansa. That's why it has to start first in our lives. Naghahanap tayo ng pagbabago, pero ang dapat na magkaroon ng unang pagbabago, walang iba kundi tayo. Huwag mong hanapin ang pagbabago sa ibang tao, hanapin mo ang pagbabago sa iyong sarili. At ang tanging makapagbabago sa ating mga buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Madalas hinahanapan natin ang ibang tao, hinahanapan natin ang ating kapaligiran, hinahanapan natin ang ating gobyerno. Ang tanong, sino ba nagluklok sa kanila? Sino ba mga nagbenta ng kanilang mga boto during election time? That's why change has to happen to us. Amen po ba? So, pwede ba pakisabi sa iyong katabi, huwag nating hanapin ang pagbabago sa iba, kundi simulan natin sa ating sarili. Amen. So, it is my prayer that we can produce the next generation to be better than what we are seeing today. So if you have your Bibles, I want you to join with me in Mark chapter 14, verses 3 to 9. And I just want to say thank you so much sa inyong mga panalangin. Thank you so much sa bawat isa. And it is our prayer that truly we will see more of the goodness of God. We will see more of the power and might of the living God. Okay? So pwede ba nating lakihan ng konti yung ating font? Okay. So, pagpaumanhin ho natin dahil kahapon lang bagong setup kasi yan at nag-a-adjust yung mga operator natin. As you see, we are trying to change everything. We just want to improve everything for the glory of the living God. And to say that truly God is good, na sa kahit na anong mga pangyari sa ating mga buhay, ay walang imposible sa Panginoon. So, if you have your Bibles, turn to your neighbor and look at them if they have their Bibles. Come on, dahil alam ko lahat kayo meron kayong cellphone. Ang mga Biblia ninyo naroon sa inyong mga cellphone. Okay? But I believe each and every one of us, magpapasko na, ang pinakamahalaga na dapat na regalo na ipanalangin ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng isang maayos na Biblia.
Sabi mo nga sa iyong katabi, bilhan mo naman ang sarili mo ng magandang Biblia. Amen? Kasi magkano yung regalo na binibili nyo? Ha? Sa mga kabataan, anong regalo ang pinakamahalaga? I believe ang pinakamahalaga hindi yung cellphone o pagkakaroon ng panibagong gadget. Ang pinakamahalaga ay walang iba kundi yung bawat isa sa atin magkaroon ng isang maayos na Biblia, dahil sa gitna ng mga panahon na tayo sinusubok o tayo dumaraan sa mga pagsubok, ang dapat na binubuklat hindi yung tinitingnan mo sa Facebook, kundi ang dapat na binubuklat mo walang iba kundi ang salita ng Diyos. Because the answer will always be in the Word of God. Okay, ang sabi roon, and let us read. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at a table, a woman came with an alabaster flask or of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly, why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor, and they scolded her. But Jesus said, leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them, but you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Heavenly Father, we thank you. And we ask your Holy Spirit to open the eyes of our understanding. And we ask that you speak unto us and help us this day. In Jesus' name, Amen. So, ang isang bagay na dapat matutunan ng isang mananampalataya ay kung paano basahin ang takbo ng panahon. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos na bawat isa sa atin ay isinilang sa kanya-kanyang kapanahunan at bawat isa ay merong kanya-kanyang ganapin o layunin sa buhay na to. Hindi magkakaparehas kung paano na merong iba't ibang panahon. So sa atin, meron tayong dalawang panahon, tag-init at lalong tag-init. Hindi pala. Tag-init at tag-ulan. Okay? May panahon ng tagbagyo. Okay? May panahon kung saan, lalo na sa atin dito sa Kamaynilaan, hindi natin halos nararanasan ang tinatawag nila na yung 4 seasons o 4 na uri ng kapanahunan, hindi katulad sa ibang bansa. Sa atin, it's either mainit or painit ng painit. Pero sa iba, huwag ko kayong mainggit. Halimbawa sa ibang bansa, dahil yung init na nararanasan natin sa Kamaynilaan, ano lang yan? Wala yan sa kalingkingan kapag dumating ang summer sa kanila. Pag dumating ang summer sa ibang bansa, parang sinusunog yung balat mo. Naranasan na po namin yan. Halimbawa, kapag kami hoy na roon sa Korea, naranasan namin yung summertime nila at ayaw ko nang bumalik ng summer sa kanila. Kasi sa Pilipinas, sa Maynila, matitiis mo yung init. Pero doon, 10 minuto ka pa lang na naroon sa labas, gusto mo nang tumakbo, papasok. Dahil sa sobrang init. So that's why we have to understand that in our times today, ang pinakamahalaga, maunawaan natin ano ang takbo ng ating panahon. At madalas kapag tiningnan mo ang social media ngayon, dahil sa mga flood control at sa kung ano-ano pa mang mga korupsyon na nagaganap sa ating kapaligiran, isa lang ang kasagutan. Pumunta ka sa salita ng Diyos, wherein ang sinasabi ng salita ng Panginoon na tayo ay darating doon sa panahon na kung saan ang tao
ay mamahalin ng lubusan ang pera. They will become lovers of themselves and they will love money. Remember that money is not the root of all evil. So ang sinasabi ng karamihan, ang ugat daw ng lahat ng kasamaan ay walang iba kundi ang pera. Hindi po. Ang nakalagay doon, ang pagmamahal sa pera. Okay? So it is more about loving money. Okay? So that's why you can read in 2 Timothy chapter 3 verses 1 and 2. Ito yung panahon na tayo ho ay papasok or pumapasok ho tayo doon. Verses 1 to 5, actually, it is speaking about something in our lives na kapag hindi ho natin tiningnan, okay, ang mangyari doon ay sisisihin natin palagi yung panahon natin, sisisihin natin palagi lahat ng pangyari. But remember, ang sabi niya rito, and I just want to go through it, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Sa verse 3, ang sabi rito, they will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. So, ito ho ay pagpapaalala sa panahon na ating kinaroroonan ngayon na kung saan kapag ating tiningnan, ang sinasabi rito is dumarating tayo doon sa panahon na yon. Iyon ang magiging karakteristik ng panahon na kinaroroonan natin. Ang kadiliman lalong magdidilim, ngunit ang mga nasa liwanag ay lalong magliliwanag. That's why as people of God, you have to understand yung takbo ng panahon at yung panahon kung saan ikaw ay inilagay ng Diyos. Okay? So, dito ho, ang ating dapat unawain palagi ay sa bawat pangyayari, hindi ho tayo dapat tumingin na pagdating ng araw ng bukas o araw na naman ng pasok, yung normal na routine natin, ang dapat na tingnan natin, doon sa normal na routine ng ating mga buhay, ano ang pwede nating makita or ano ang ipinapakita ng Diyos sa atin. So that's why you will notice na sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang sabi po roon, naroon siya sa Bethany. At nung naroon siya sa Bethany, siya ay nasa bahay ni Simon na Miketong. Simon the leper. So ang bawat isa, maaring siya ay gumaling na sa kanyang karamdaman. Kasi kung siya ay merong pang karamdaman, hindi pwede na lumapit ang mga tao sa kanya at hindi pwede na siya ay magpakain, okay? Dahil siya ay magiging at yung tinatawag na itinataboy ng lipunan. So hindi welcome yung mga may sakit na katulad ng ketong dahil sila ho ay mga itinuturing na sumpa sa kanilang lipunan at hindi pwede nalapitan sila. But you see, I believe one thing na makikita natin dito, maaring siya ay gumaling na or pinagaling ng Panginoon. Okay? Kaya nariyan ang ating Panginoon at nagpakain si Simon. Okay? So ang sinasabi rito, nagpakain si Simon at naroon ang Panginoon at habang sila ay kumakain, eto may dumating na isang babae. So hindi inilagay ang pangalan ng babae. Okay? Ang dala-dala niya isang mamahaling pabango na kung saan mababasa nga po natin na marami ang nagalit doon sa mga nakakita sa kung ano ang ginawa niya. At bakit sila nagalit? Kasi yung nakita nila ay pagsasayang ng kayamanan. Dahil ang halaga ng pabango na binasag at ibinuhos sa Panginoon ay nagkakahalaga ng mahigit 1 taong sweldo. So kung magkano yung sweldo mo sa 1 taon, kwentahin mo na lang. Okay? At ganon ang
halaga nung pabango na dala-dala ng babae. So, kaya nagalit ang marami. At ang sabi nila, sinayang mo yan. Dapat hindi yan ang ginawa mo. At ang sabi nila is, dapat ibinenta na lang natin o ibinigay mo ng buo sa Panginoon and afterwards, ibinenta natin at ibigay sa mahihirap. Ika nga, pang-ayuda. Okay? But the thing is, Jesus, so, kaya makikita nyo, ang sabi po roon, and they scolded her. Okay? So, pinagalitan siya. So, dahil nung pinagalitan siya, can you just show us the scriptures? Okay? So, nung pinagalitan siya, ano ang ginawa ng Panginoon? Ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Okay? So, but Jesus said to them, leave her alone. Okay? Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. Ang sabi niya roon, she has done a beautiful thing unto me. So, at ang sinabi niya, bawat araw, bawat panahon, kahit saan, makakasalamuhan niyo palagi ang mahihirap. Pero ang tanong, ang Panginoon kaya makakasalamuhan mo palagi? O ramdam mo ba ang presensya ng Diyos? Alam po natin ang sinasabi ng karamihan at nararanasan natin, naririnig natin, sinasabi, God is everywhere. God is always there. God is wherever you are. Yes, naroon ang Diyos. But the thing is, ramdam mo ba? Naroon ba yung presensya ng Diyos? Naroon ba yung pagkilos ng Diyos? Naroon ba siya sa iyong buhay? O sa iyong tahanan? Ramdam mo ba siya? Okay? That's why Jesus told the people, palaging nariyan ang mahihirap. Pero ang sabi niya, ako, hindi niyo palagi kasama. But you will not always have me. O ang sinasabi roon, hindi lahat ng panahon, conscious tayo tungkol sa Diyos. See? There will be times that whatever we have done, ang sasabihin niya, ang sasabihin ng tao, ba't kayo nagsayang ng pera? Dapat ginamit nyo na lang yan sa mahihirap. Dapat pinang-ayudan nyo na lang yan. O dapat itinulong na lang ninyo yan. Why did you waste such money? Well, that's why we have to understand, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang panahon na pinagdaraanan at may kanya-kanyang inaatupag. Pero ang pinakamahalaga is, how do you really honor the Lord? So, kaya ang pwede kong sabihin, halimbawa, kapag tinitingnan mo mga to, is this a waste of money or because we want to honor the Lord? Why did we do such a thing? Our concern is the honor that belongs to the Lord. Ang gusto kong marinig yung, well done, good and faithful servant. Ang gusto kong marinig mula sa Panginoon, you have done a beautiful thing to me. Why? Because we want Him. We want His presence. Okay? Dahil sinasabi ng salita ng Diyos in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, so therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay? So sinasabi niya rito, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. So, misigla ka ba? Kasi meron tayong tinatawag na dead works. May mga gawa tayo na kung saan sa harapan ng Diyos, ito ay baliwala, ito ay patay na gawa, ito ay religious works. What we need to be asking is, are we doing the right thing sa harapan ng Diyos? Dahil kapag ang isang bagay na ginagawa natin, ito ay sa harapan ng tao, then you already have your own reward.
if it is for the praises of people. Okay? Kaya nakikita ng Panginoon kung anong ginagawa natin sa Kanya at para sa Kanya. Kaya ang sabi niya rito, always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Hindi mawawalan ng saysay ang mga bagay-bagay na ginagawa para sa Diyos at sa Diyos na wala naman doon ang puso mo at hindi kasama doon, kumbaga, ang iyong buong pagkatao, ang kasama lang ay yung nguso mo, then it's useless. Hello? Amen? Naintindihan po ba ninyo yon? Pag di kasama ang puso, ang kasama lang ay ang nguso, iyon ho'y baliwala sa harapan ng Diyos. Okay? That's why, etong babaeng to, ang isang bagay na nakita ko rito, bakit hindi ibinigay ang pangalan niya? Bakit hindi siya pinangalanan? Sa ating lipunan, ang gustong-gusto natin, pangalanan ang isang tao na merong ginawa sa buhay natin. Well, name them. Okay. O kaya kumbaga ibo-broadcast. Pero dito hindi broadcast ng Panginoon. Ang sabi roon, yung ginawa niya, iyon ang siyang bibigyan ng halaga. Hindi yung pangalan niya, kundi yung ginawa niya, dahil yung ginawa niya ay mula sa puso at hindi sa nguso. So, I believe ang isang meron sa babaeng to na kung yung uunawain na iintindihan niya ang takbo ng panahon niya at hindi siya nag-antay na siya ay mapunta sa ibang lugar, kundi ang nakita niya is yung lugar na kinaroroonan ng Panginoon sa mga oras na yon, iyon ang itinakdang panahon para sa kanya. So, as for us, the most important thing sa buhay po natin ay knowing the place of your appointment. Sino sa inyo nagkaroon ng mga iba't ibang uri ng appointment? Di ba, meron kayong appointment sa doktor. Pag meron kang appointment sa doktor, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Doon sa clinic niya. Okay? So that's why you have to understand the place of your appointment. Kasi yung lugar kung saan itinakda na kayo ay magkikita o yung appointment mo, something will change. Magkakaroon ng pagbabago. Hindi lahat ng lugar is a place of appointment. So kung naghahanap ka ng trabaho, saan ka pupunta? Doon sa opisina kung saan ikaw ay magpapasa ng iyong resume at ikaw ay i-interviewin. Okay? So ang sabi rito, it is a place called Bethany. In a place called Bethany, doon ho pumunta ang babaeng to. At saan? Sa bahay ni Simon. Sa bahay ni Simon. Bakit, sabi ko, Lord, bakit hindi sa bahay ni na Lazarus? Dahil dyan din ang lugar ni Lazarus. Dyan din ang kinaroroonan ni na Maria, ni na Martha, na kung saan palaging naroon o palaging bumibisita ang Panginoon. Bakit hindi ron? Bakit dito sa bahay ni Simon? Na hindi nawala yung kanyang tatak o ano ang nakaraan niya. So bawat isa sa atin, merong mga kaakibat o may mga pangalan tayo o may tatak tayo sa bawat tao. Di po ba? Now, there's one thing that I know. So, what about you? Ano ang tatak mo pagdating sa mga tao? Anong tawag nila sa iyo? Okay? So kung merong Simon the leper, pag tinawag ka, ano ang inilalagay o ano yung brand mo? Bawat isa may branding, di ba ba? Halimbawa, si Jerisa at si Jerry Ann, the kambal, tawag nila sa kanila kambal. Yung isang bungis-ngis o yung isang, di ba? Sino bungis-ngis sa kanila?
Sino? Hindi nyo alam? See? Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang tatak. Merong branding. Okay? Pag sinabi Marie, si Marie ang Marie the drummer, o si Marie the elder. Sabi ng tatay niya, siya matanda sa kanila eh. Siya yung gobyerno sa loob ng pamilya. Di ba? May siyang-siya sa likod. Oh. The place of your appointment, your topos. Okay? Topos means a specific place. Yung itinakdang lugar, hindi lahat ng lugar. Kahit dito sa Kamaynilaan, merong mga itinakdang lugar kung saan ikaw, kapag alam mo kung saan ka inilagay ng Diyos, ay doon ka magpa-prosper. Doon ka uunlad. Hindi lahat ng lugar, hindi lahat ng kurso, hindi lahat ng trabaho, meron at merong itinakda sa iyo na kung saan ang dapat mong marinig, ang dapat mong makita, Lord, saan yung itinakda mo para sa akin? Okay? Yung pangalang Bethany ay merong dalawang kahulugan. Unang-una, ang sabi rito, it is a house of affliction, o ito ay tahanan ng kapighatian na tumutukoy sa kahirapan, tumutukoy sa lahat ng mapapait na karanasan o mga paghihirap at mga kapighatian. So iyan ho ang tinutukoy. So iyan ang isang bahagi. So, tayo ho, sino sa inyo merong coins? Alam po ba ninyo yung sinasabi madalas, the other side of the coin? Okay? Anybody with the coin? Okay. So, sino sa inyo mahilig mag-caracross? Sino marunong ng caracross? Meron ba? Sino? Si Jerisa? Hindi mo alam yung caracross? Rani, alam mo caracross? Hindi rin? Oh. Di ba? Oh. Anong tawag doon sa yung isang side, anong tawag? Ha? Kara. Yung isa, cross. Oo. Kaya kara, cross. Alin doon ang kara? Yung tao. Eh yung cross. O, yung papasanin mo sa buhay. May kanya-kanya tayong cross, di ba? May kanya-kanyang kalbaryo. Pero pinasan ni Jesus ang ating mga kalbaryo. Okay? So, kara cross. Kara cross. O, halimbawa, dito, merong tinatawag na merong dalawang bahagi palagi. Yung tao at yung, di ba? Dati, sa amin kasi noon is yung tao tapos yung isa, eagle. Eh ngayon, iba na eh. Depende sa coin na hawak mo. Di ba? Basta, kara at cross. So, yung kara, tao. Yung cross. Kaya tinawag na kara cross. Okay? So, sino sa inyo mahilig sa kara cross? Dati. Wala rito. Dati. Yung mga nagkakara cross dyan. Okay? So, lumabas. Yung mga nasa labas. So, kapag tiningnan mo, dalawa ang kahulugan ng Bethany. Yung isa ay tinatawag na tahanan ng igos. So ano ang kahulugan ng igos sa kanilang kapanahunan? Ang kahulugan po noon ay isang tao na walang silbi at palagi nilang nagkakamali sa kanyang desisyon. Okay? Naroon yung gusto niyang umunlad, gusto niyang gumanda ang buhay niya, pero lahat ng gawin niya, nauuwi sa wala.
para bagang yung pumunta ka sa ibang bansa, nagtrabaho ka para gumanda ang buhay mo, pero ang tanging gumanda ng buhay ay yung mga tagatanggap na naroon sa Pilipinas. Pero ikaw na naroon sa ibang bansa at nagsasakripisyo, ikaw yung nalagay sa krus. Okay? So, there are lots of people na kumbaga, akala nila tama yung naging desisyon nila na mangibang bansa, pero nung panahon na mag-retire na sila sa ibang bansa at bumalik ng bansa, pagdating sa kanilang mga tahanan, hindi sila kilala ng anak nila. Ang tingin lang sa kanila ay pera. Ngayon, walang maibigay yung magulang, ano ang gagawin nila? Okay? So, that is the meaning of Bethany. Naroon din na ang kahulugan ng Bethany, ang gusto natin na gawin ay walang iba kundi yung ang gusto niya spiritually gumanda yung buhay niya. Pero dahil sa mga bagay-bagay na nagaganap sa buhay na to, nauuwi lahat sa wala. Okay? But you have to understand, this is a place wherein Jesus will always go. Bakit siya pumupunta palagi ng Bethany? Kasi naroon si Lazarus, naroon si Maria, naroon si Martha, mga tao na may pagpapahalaga sa kanya, may pagrespeto sa kanya. You have to understand that there will be people who will celebrate you, but there will be people who don't like you. And that is a reality. Hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi lahat ng tao natutuwa sa iyo. Kaya makikita mo, may mga tao na ano ang gusto nila makita sa iyo. Ang gusto nila ay maghirap ka sa buhay na to. Ang gusto nila ay sumpain ka sa buhay na to. Ang gusto nila hilahin ka sa kanilang katayuan, sa kanilang kalagayan. Okay? But you have to understand, God has prepared a place for you. At yung lugar na itinakda ng Diyos sa iyo, hindi mo yan matatagpuan kahit saan ka pumunta. Okay? Better to be in a place where you are celebrated rather than yung ikaw ay binobola-bola sa ibang lugar. Okay? So, kasi ang Bethany, eto ho, it is always characterized by what we call yung maganda yung lugar, masaya kapag nakikita mo mga tao, tawanan sila ng tawanan, pero sa gitna ng kanilang mga pagtawa, may mga nakatagong mga dinadala sa buhay. Okay? As well as you will see, it is also a place of sickness. Ito ay lugar kung saan. Kasi ang sabi roon, Simon the leper. So that's why, maaring ang lugar mo hindi ganun kaganda sa iba. Pero it is your place of appointment. Now, kapag alam mo kung saan yung itinakdang lugar, then you have also to understand, nung makita ng babae na nakita niya ang Panginoon, dumating ang Panginoon sa Bethany, ano ang gagawin niya? Palalampasin ba niya ang sitwasyon or ang gagawin niya ay pupunta siya kung saan naroon ang Panginoon? Okay? So kaya nung makita niya kung saan naroon ang Panginoon, ang ginawa niya is, ano ba yung meron siya? Ano yung pwede niyang ihandog? Ano ang pwede niyang ialay? So ang sabi roon, this is now the time to act. If you know your place of assignment, then you need to understand it's time to act. It's time to go to your place of assignment o appointment. Kailangan pumunta ka. Kung merong itinakda na araw ng pagkikita, araw ng appointment, at nakita ng babae yun, at ang sabi niya, eto yung araw ko, eto yung panahon ko, na kung ako ay nakatiraman sa lugar na to, maaring sa tingin ng tao, ang lugar ko ay walang saysay, walang silbi, ang lugar ko ay mahirap, ang lugar ko ay tahanan ng mga tao na kung saan tawa sila ng tawa, pero sa loob nila sila ay naghihirap. Ang sabi nga sa mga Pilipino ay,
Sa gitna ng mga sa gitna ng mga unos, 'di ba? Pag bagyo, makikita mo 'yan, nagsuswimming pa ang tao. Yung pangyayari sa Cebu, merong nag-viral kung saan pinasaya ang maraming Pilipino. Ha? Alam niyo kung ano yung nag-viral? Na imbis na maiyak ang mga Pinoy, hindi maiyak, tawa lang ng tawa. Kaya nag-viral, kaya iyon ay shinare ng marami. Yung sawa, yung ahas na tumatawid doon sa tubig, tapos nandun yung manok na nakalitaw yung kanyang ulo. Biglang tumahimik yung manok. Parang, oy, lalamunin ako nito. Pagkain to. Kakainin ako nito. Bigla siyang tumahimik, dumaan yung ahas. Mismo doon sa tabi niya. Okay? So, sabi ko, ang Pinoy talaga, kahit sa gitna ng mga kalamidad, makakahanap at makakahanap ng magiging kasiyahan. So, that's why when this woman saw the Lord, nakita niya ang panahon niya. Okay? Nakita niya at kailangan magdesisyon siya. It's the choice of now or maybe next time. Okay? So, the choice of now or maybe next time. Gaano karami sa atin o sa tao na naririnig ang pangungusap ng Diyos, pero ang madalas na sinasabi, next time na lang, saka na lang. Pero alam mo ba kung darating muli ang saka na lang? Dahil sa panahon po ng tao, merong tinatawag na siglo o merong tinatawag na cycle. So, for example, nakakita ka ng isang tao, and then, panahon ng taglamig. Gustong-gusto mo siyang bigyan ng makapal na jacket. Pero parang ang nasa loob mo ay, may pera naman siguro ng taong to. May pambili naman siya. Okay? Pero alam mo na may extra kang jacket na pwede mong ibigay sa kanya, pero ang sasabihin mo is, baka or you will say, next time na lang. Pero pagbalik mo, wala na. Lumipas na yung panahon. Okay? Dito ho, ang sabi roon, an unnamed woman came with a very expensive perfume, pure nard. Gaano kamahal ang pabangong yan? Gaano kamahal? Yung katabi mo, ano pabango niya? Amoy sibuyas? Amoy bawang? Amoy sangyup? Amoy efficacent? Alam mo na, pag ang mga pampahid, efficacent, ibig sabihin, nagkakaedad na. Di ba? So, pero dito ang sabi ron, walang pangalan, hindi inilagay ang pangalan niya. Ngayon, sa panahon natin, gusto natin, napapangalanan palagi, lahat ng post sa Facebook. Gusto natin, nakalagay yung mga pangalan natin. No. Okay? Alam mo nyo, bilang mga mananampalataya, kailangan ho maging marunong tayo, lalong-lalo na kapag gumagawa tayo ng isang mabuting bagay, na hindi tayo napupuri sa Facebook. Dahil kapag tayo pinupuri sa Facebook, yun na yung reward natin. Alam mo kung ang ginagawa mo ay panglupa or kung ang ginagawa mo ay panglangit. Dito ho, ang ginawa ng babae is panglangit. Hindi siya panglupa. Okay? Yes. Bakit? Hindi binigay ang pangalan niya. Okay? Pero marami nagalit sa kanya.
Walang nag-like sa ginawa niya. Eh yung ginawa niyo, gaano karami like? Wala siyang likers. Walang nag-heart. Lahat basher. Ultimo mga alagad ng Panginoon, ultimo mga disciples. You can read in the other gospel, nagalit si Judas. Okay? So, at bakit niya binasag yung kayamanan niya? Madali bang basagin, madali bang i-give up ang isang bagay? Hindi. Lalo na kung mamahalin. Pero kung makikita mo, ito yung kayamanan niya. Where your heart is, there your treasure is. Where your treasure is, there your heart is. Okay? She let go of what is very much expensive to her. Hinayaan niya na mawala sa kanya ang isang mamahaling bagay as long as maibigay niya to sa Panginoon. Okay? Bakit? Kasi ang humahad lang sa kanya ay walang iba kundi yung meron siya para siya ay mapalapit sa Panginoon. Na madalas ang humahad lang sa atin ay yung inaakala natin na baka mawala to sa akin. Baka masayang to. Pero anong ginawa niya? Para hindi magkaroon ng hawak, para hindi siya mahawakan ng material na bagay, anong ginawa niya? Binasag niya. Binasag niya at ibinuhos sa Panginoon. Take note, sa Panginoon niya binuhos. Okay? At ano sabi ng Panginoon? She has done a beautiful thing to me. Isang mabuting bagay. At ano ang gantimpala niya? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, saan man ipangaral ang mabuting balita, ang ginawa niya ay ipapangaral. Okay? Kaya mula sa panahon ng ating Panginoon hanggang ngayon, yung ginawa ng babaeng to, binabasa natin sa Biblia at hanggang ngayon ipinapangaral. Dahil lahat ng bagay na ginawa sa Panginoon, para sa Panginoon, hindi mawawalan na saysay. Pero yung ginawa, isang bagay na ginawa natin o anumang ginagawa natin, na ang madalas, nabasa na ba ninyo sa Biblia ng sabi ng ating Panginoon na kung ano ang ginawa ng kanang kamay ay hindi dapat alam ng kaliwa o yung ginawa ng kaliwa ay hindi dapat alam ng kanan? Kasi sa panahon ng ating Panginoong Hesus, kapag ang mga tao ay gagawa ng isang bagay, merong pong nauuna sa kanila at merong trompeta. Meron silang tawag doon, taga-announce. Merong megaphone, o merong wangwang, o merong mga speaker o announcement, o ito, si ganito, si ganon, mamimigay siya, halina kayo, social media, photographers, picturean ninyo. Di ba? Kita nyo, kapag may mga gagawin, tapos pipicturean at lahat ilalagay sa dyaryo, sa ngayon, wala na sa dyaryo. Social media na. Kaya merong mga tinatawag na PR team na sila yung nangangasiwa sa ganon. Don't let your act be a public display. Dahil kapag ang isang bagay na ginawa natin at eto'y ipinangalandakan natin, hanggang lupa lang yan. Panglupa lang yan. Hindi makakarating sa langit yan. At hindi masasabi ng Panginoon, she has done a beautiful thing to me. Okay? Amen po ba? Masyado tayo seryoso. Tingnan mo katabi mo. Ha? Bakit sa ulo ng Panginoon ibinuhos? Kasi nandyan yung kung ano man yung naghahari o anumang humahawak sa puso natin, sa isip natin, nandyan palagi. At nandyan palagi iniisip natin paano bibigyan ng kasiyahan ng ibang tao. Paano magkakaroon ng maraming likes, maraming heart. Okay?
Not everything we do should be published sa social media. Amen. Kasi ngayon, ang competition ng maraming churches sa social media. Pagandahan na lahat na activities. Kaya nga sa atin, our social media should be confined only to us and not to the public. Whatever we do, it should be on a private basis, not on a public display. Amen. Dahil ang dapat nating makita is ano yung itinakdang panahon para sa atin. If you can see your appointed time, then yung tinatawag na appointed time o yung itinakdang panahon, walang iba kundi ang tinatawag na Kairos. At ano ang kasunod ng Kairos? Kapag nakita mo yung Kairos mo, ang kasunod niyan, Kara. Oh, see? Kara, cross. Tamang-tama yung Kara cross ah. Pero kahit anong joke ko rito, hindi mabenta. Di ba? Sa ibang bansa, mabenta eh. Bentang-benta eh. Okay? So, you need to understand ano ang ibig sabihin ng Kara. Kara means, it's actually yung Kairos at Kara. Yung Kairos, kapag nakita mo yung itinakdang panahon para sa'yo, yung panahon mo, then yung kasunod niyan ay magagandang kaganapan. Iyan po ang ibig sabihin ng Kara. Something good is about to happen. So that's the Kara. So when you see your Kairos, then Kara will follow. Okay? Bakit ho? Nakita niya ang kanyang takdang panahon. Nakita niya ano yung panahon na meron siya. Ang nakita niya doon, makakawala siya doon sa kahirapan niya, makakawala siya doon sa kung ano man ang pinagdaraanan niya sa buhay na to, makakawala siya doon sa kung ano ang bilangguan na pinaglagyan sa kanya ng tao. Kung ano yung branding na inilagay sa kanya ng tao, makakawala siya. Okay? So, nakita niya yung itinakdang panahon, yung appointed time niya, yung opportune time niya, na hindi nakita ng mga alagad ng Panginoon. Eto, if you have your Bible, go with me, Mark chapter 16 in verse 1. Mark chapter 16 in verse 1, okay? Dahil makikita ho natin, ang sabi rito, Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body. So, namili sila ng gagamitin para pahiran ang Panginoon. Pero nung araw na dadalhin na nila, because you can read in the next verse. Show me verse 2. Very early on Sunday morning, just at sunrise, they went to the tomb. Verse 3. On the way, they were asking each other, who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb? But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside. Verse 5, when they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side. The women were shocked. Next verse. But the angel said, don't be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead. Look, this is where they laid his body. Eto. Yung babae, ang nakita niya, eto yung takdang panahon ko. At ang sabi niya, etong hawak ko, kailangan basagin ko, kailangan pakawalan ko, kailangan ibigay ko. So binasag niya, ibinuhos sa Panginoon. Ano ang sabi ni Jesus? Ginawa niya to para pahiran ako para sa paglilibing sa akin. Okay? Ang sabi ni Jesus, it's for my burial.
para sa kanyang kamatayan, para sa kanyang paglilibing. Ngayon, yung mga alagad, anong ginawa nila? Nung mamatay ang Panginoon, saka sila naghanda, saka sila namili ng ipapahid nila sa Panginoon. Ngayon, pagkaraan ng araw, nung dumating yung itinakdang araw para puntahan nila ang Panginoon at mula roon ay pahiran siya ng mamahaling mga pabango, pagdating nila roon, wala na siya. Okay? Ano na-miss nila? Na-miss nila yung opportune time. Pero ang babaeng to, nakita niya yung opportune time niya. Anong ginawa niya? Sinunggaban niya. And how many Christians, how many believers, lumalampas yung pagkakataon na itinakda para sa kanila, huli na ang lahat. Okay? Dala-dala nila. Pero pagdating nila, wala na doon. So ano ngayon ang silbi ng hawak-hawak nila? It was already too late. Okay? Isang babae, isang tao na ang sabi ng kanyang kapanahunan, wala siyang silbi. At palagi na lang nagkakamali ng desisyon. Palagi na lang nauuwi sa wala. Kaya ang sabi sa kanya ng mga tao, useless yung ginawa mo. Yung ginawa mo na binasag mo yung mamahaling pabangong yan, iyan ay walang silbi, iyan ay mali. So sabi, pinapakita mo lamang na ikaw ay totoong useless. Pinapakita mo lamang na hindi ka marunong gumawa ng tamang desisyon. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? No, you did not miss your opportune time. Na maaring sa tingin ng mundo, sa tingin ng nakapaligid sa iyo, nagkamali ka. Pero sa tingin ng Diyos, hindi ka nagkamali. Okay? Kaya, you might look at yourself. Maaring ang tingin mo, palagi kang nagkakamali. Ang tingin mo sa iyong sarili, maaring wala kang silbi. Pero pagdating sa mga bagay-bagay patungkol sa Diyos, do not miss your opportune time. Dahil yung nakita ng babae, ang sabi niya, this is now my time. This is my time for the Lord, my time for deliverance. Panahon para lumaya ako. Panahon para ang tingnan ko roon, yung mapapabuti yung spiritual life ko kaysa yung material na buhay ko. Kasi kung titingnan mo, 1 taon, gaano kamahal ang pabangong to dahil ang katumbas 1 taon na sweldo. Imagine, branded. Hindi mumurahin yung pabango ng babaeng to. Branded yan. So ibig sabihin yung bag niya branded. Kasi kung ang pabango niya branded, yung ano mang meron siya. Okay? So ang nakita, ang maaaring tingin ng tao, ang ganda na ng buhay nito, pero sinasayang niya. Pero ang babae, ang tingin niya roon is, aanhin ko to. Kahit gaano kamahal to, kahit gaano kabango ito, kung ito ay magiging pansarili lamang, ang isang bagay na nakita niya is, sabi niya, mas mainam yung kalusugan ng kaluluwa ko kaysa kalusugan ng aking pangangatawan. Spiritual well-being compared doon sa material things. Kaya ang sabi niya, this is now my time. This is my opportune time. This is my kairos. At ano sabi ng Panginoon? You have done a beautiful thing. Kaya sa buhay po natin, huwag ho nating hayaan na lumipas ang mga panahon. Do not miss your opportune time. Okay? Eto, meron kaming nakasama nung kami ay pumunta ng Korea. And it was my first time to hear yung testimony ng mag-asawang to
na kung saan ang sinasabi nila, sinabi na lang nila sa akin nung nung nakabalik na kami dito sa Pilipinas at naroon kami sa bahay at nagkukwentuhan. Okay? Ang sabi nitong asawang babae, na kung wala nang gagawin ang Diyos sa buhay nila, kasi po, last year, naroon sa Canada ang babaeng to dahil yung mga kamag-anak, kung kilala ho niyo yung mag-asawang yan, yung dalawang anak nila nandito sa atin nitong summer. Okay? So, halos isang buwan ba o mahigit isang buwan? So, nandito sila. Okay? Pero yung nanay, galing po ng Canada. 6 na buwan. Na kung saan, nung umuwi siya ng Pilipinas, dahil hindi niya matiis ang pamilya niya, ang sabi sa kanya ng lahat ng kamag-anak at lahat ng tao, maging sa tribo, ang sabi sa kanya, sinayang mo. Ang ganda na sana ng buhay ninyo, pero ipinagpalit mo pa. Okay? Dahil ang nasa isip niya, sabi niya, aanhin ko, may pera, gaganda ang material na aspeto ng buhay namin, pero paano yung spiritual na buhay namin? At nung sila ho ay naroon, nung siya ay bumalik ng Pilipinas, last year, sa pag-uusap nilang mag-asawa, dahil yung asawang lalaki, 12 years na assistant pastor, pero hindi ho, nung mag-resign yung pastor, kahit na siya yung assistant pastor, hindi siya inilalagay dahil ang sabi roon ay hindi naman siya taga rito at hindi siya kasama, kumbaga napuntahan lang sila dito sa church dahil sa babae na kanyang napangasawa. So, ano ang kauuwian nito? So dumating sila sa point na kung saan ang kanilang tingin is, kung hindi tayo tinawag dito ng Diyos, then subukan na natin ang ating kapalaran sa Canada. So, nauna ang babae, pumunta roon last year, nag 6 months, pero nakita niya ang halaga na mas maganda ang spiritual na bagay kaysa yung material na kalagayan nila, kaya umuwi siya. Pero pagdating doon, ang nasumpungan nila, magulo ang church, walang patutunguhan ang church, at kahit na nag-resign yung pastor, hindi pa rin siya mailagay as pastor. Kaya nagdesisyon sila na ang sabi nila, etong 2025, pag January ng 2025, wala nang gagawin ang Diyos para sa kanilang buhay. Nag-ready na sila papunta ng Canada. Pero second Sunday ng taon, pumunta tayo roon. Tinake over natin yung church dahil wala nang takbo ang church. Okay? And afterwards, itinalaga natin bilang pastor yung lalaki. At doon, sabi nila, nangungusap ang Diyos. Kaya nung ayain natin sila na sumama, papunta ng Korea para sa training. Actually, yung babae, wala sa puso niya. Kasi nanlamig na eh. Sabi niya, ayoko. So, ang pinapupunta lang niya yung asawa niya. Pero something happened. Okay? Ultimo siya, sumama. At sa pagsama niya, gumawa ang Diyos sa buhay nila, nangusap ang Diyos. At ngayon, higit siyang mas maapoy at masigasig kaysa asawa niya. At ang pinaka matindi niyan, pagdating namin sa airport, okay, na-hold siya dahil buntis siya,
Dahil pag alis namin ng Pilipinas, hindi siya nirelisan ng clearance ng ating yung mga nasa airport. Hindi siya binigyan ng clearance. Dahil ang sabi sa kanya, okay lang yan. Sige, okay, walang problema. Sige. Pero pagdating doon sa ibang bansa, kailangan mo pala yon bago ka makalabas. Ayaw siyang pasakayin. Masakit man sa aming kalooban na iwan siya, pero alam namin, pag hindi namin siya iniwan doon, wala kami magagawa naman kung lahat kami nandoon. So umuwi kami. Ultimo yung asawa niya. Sabi niya sa asawa niya, hindi, sige, uwi ka. Ako lang maiwan dito. Dahil ang nasa isip niya, pag naiwan ka, dalawa tayong mag-iisip. At iisipin pa kita, sabi niya sa asawa niya, nung nandito na kami. Okay? So, pagdating doon, ang nakita niya is, sabi niya, lahat ng aking natutunan, lahat ng pangyayari sa buong 12 araw ng training, ang sabi niya, sinubok ka agad. Sa airport pa lamang, sinubok ka agad. Hindi ho siya nagalit, hindi siya nagtampo, hindi niya sinisi ang gobyerno natin, hindi niya sinabi, ay, sa gobyerno kasi natin, corrupt kaya, ganyan. Hindi ho. Ang nakita niya roon is, eto na, panahon para i-apply lahat ng natutunan ko. Kaya, habang nandoon siya sa airport, okay, tapos si Rachel, saka si Kiel, buong magdamag, hindi natulog hanggang alas 4 o alas 6 ng umaga para lang ma-secure yung papers niya pabalik ng Pilipinas. Pero habang siya ay nandoon, nagla-live pa siya. Inikot-ikot yung airport, nag-live siya. Okay? At naghahanap pa nga ng Daiso eh. Sabi niya, saan ba may Daiso rito? Saan ba? Okay? Oh, pero hindi na namin siya pinalabas ng airport dahil sabi namin baka mamaya maligaw ka o malate ka. So, yun. Tapos, binigyan ng instruction ni Kel o ganito ganon sa pinakabahagi ng airport, merong tulugan dyan na pwede kang pumunta, pwede kang matulog, pwede kang maligo, at pumunta siya. So, sabi niya, ganito pala rito. Okay? May tinulungan pa siya. Kaya ang sabi niya, kaya siguro ako pinaiwan ng Panginoon dahil merong isang Pilipino o Pilipina na nakasama, may edad. Nandoon, nung pasakay na sila, iyak ng iyak. Bakit? Dahil wala siyang pamasahe pa uwi sa kanilang probinsya dahil nalaglag ang pitaka niya. So yung pera na meron siya, ibinigay niya, sabi niya, makakatulong to kahit na 1,000 lang to, tanggapin mo. Binigyan niya ng 1,000. Sabi niya, ito lang kasi natirang pera ko, 1,000. So sabi niya, hindi mo naman magagamit tong won, kaya yung peso ang ibinigay niya. Okay? Kaya sabi niya, kaya siguro ako pinaiwan ng Panginoon dahil may kailangan pa akong tulungan. So, hindi siya nagtampo. Ang nakita niya, yung opportune time. Kaya sabi ko, may gagawin ang Diyos doon sa ating church sa Mountain Province. Okay? Dahil ang nakita niya is yung galaw ng Diyos. So the same thing sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano ang dapat mo makita? Ano ang ginagawa sa ating panahon ngayon? Ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Do not miss your opportune time. Amen? Amen. So, that's why we praise God. Ngayon, mainit na mainit yung mga taga-mainit sa paglilingkod sa Diyos. At alam niyo, kahit na wala silang tulog halos, buong 12 days, yung mag-asawa, talagang maraming Pilipino, maya-maya, pero sila mag-asawa, nakaganon lang. Mula umaga hanggang gabi. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi.
nakatingin lang, nakikinig. Pag natutulog nga yung katabi nila sinisipa yung paa. Gising, gising. Sino kaya katabi ni Pastor? Yung katabi ni Pastor Ronald, pag natutulog na, sinisipa yung paa niya. Meron pa doon sa harap nila. Nahagok pa. Tinapik niya. Gising. Okay? So, you see, do not miss your opportune time. Dahil kapag yan ay lumipas na, mag-aantay ka ng panibagong ikot. Gaanong itatagal niyan bago mo, paano kung ma-miss mo uli? Amen? So, whatever you do unto the Lord, ang isang bagay na pwede nating sabihin diyan, na katulad ng sinabi ng Panginoon, she has done a beautiful thing to me. So, ang karakros sa Panginoon, hindi mawawalan ng saysay. Sa buhay ng tao, nakikipagkarakros tayo. Umaasa na merong magandang bagay na mangyayari sa atin. Pero sa Diyos, kapag ang nakita mo, ang mukha ng Diyos, then, kara. Your opportune time and good things will happen. Amen? Amen. Panginoon, salamat nga po at aming dalangin na kayo ang siyang patuloy na manguna, patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, turuan niyo kami na makita ang mga itinakdang panahon para sa amin para hindi masayang ang aming mga buhay o ang mga taon na dumaraan at dumarating sa aming mga buhay. So that even today, we just want to say thank you so much. Lord, aking itinatalaga sa iyong mapagpalang kamay, sa iyong kapangyarihan, ang bawat isa na narito. Na anuman ang kanilang mga pinagdaraanan na maaring sa paningin ng iba, eto'y walang saysay, eto'y walang silbi. Pero sa inyo, Panginoon, it is a good thing. It's a beautiful thing. So I ask your blessing and I ask your protection upon your people. Ingatan at ilayo ang bawat isa sa kanila, patuloy na lukuban ng banal na dugo ng kordero ng Diyos, ang bawat isa at ang kanilang mga tahanan at lahat ng inyong pinagkatiwala sa kanila. So I declare that they are blessed because of what the Lord has done for us. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang tipid naman ang palakpak mo. Diba? So,